Hello mga sangkay! Welcome back again to my channel! Yes, welcome back mga sangkay. Kasi matagal akong hindi nakapag-vlog. Almost 3 months siguro. Kasi nga, nawala na ako ng ganang mag-vlog dahil nga sa napaka-busy ng aking trabaho. So, nawawalan ako ng time. Kung magkaroon man ako ng time is ipapahinga ko na lang kasi sobrang ngarag na ngarag talaga yung katawan ko sa daming trabaho. Actually, hindi naman sa nagrereklamo ako kaso yun nga, imbis na maggagawa ko ng video, ng content, ipapahinga ko na lang. So yun nga, nagbabalik tayo kasi sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga manonood, kung meron pa man. Pero, meron akong isang video na about sa pag-travel, kung magkano yung nagagastos namin. Yung video na yon is dito, Iloilo to Cebu travel namin. Yun yung maraming nagtatanong nang doon sa my comment section kung magkano nga daw yung pamasahe ng per person, tapos kung may sasakyan. So ngayon sa video na to ay sasagutin natin lahat ng mga katanungan ng ating mga viewers. So okay, sinulat ko na para hindi ko makalimutan hindi ako magkamali kung sakali man. So, sinulat ko na dito sa notebook at isa-isahin natin kung magkano nga ba ang nagagastos namin sa tuwing nagta-travel kami from Cebu, Iloilo. Kasi nag-enter island kami mga sangkay, diba? So, yeah. So, ayan nga mga sangkay. Yung pagbiyahe pala namin ng Cebu to Iloilo is hindi kami diretsyo na agad sa Iloilo kasi nagdalawang sakay kami ng barko mula Cebu to Iloilo kasi medyo pricey pag diretsyo ka agad sa Iloilo kasi yung sasakyan namin close ba tas loaded pa, medyo baka nasa 20,000 yung bayad nun. So ginagawa namin from Toledo, Cebu to San Carlos, Negros Occidental yung biyahe namin. So, yung doon, yung pamasahe ng close band namin is 2,610 plus may PPA ka pang babayaran na 258. Four wheels yung namin, sasakyan na close band. Tapos yung driver lang yung free. Tapos per head naman is 240 ang per head plus 20 pesos na terminal fee. So, yung nabayaran namin is 3,388. Tapos, kung dito ka naman dadaan sa Tabuelan Port, papunta yung yung lusot naman ito is mula Tabuelan Port, Cebu to Escalante Negros. Occidental pa rin yan. So, yung babayaran mo naman doon is 3,083. Yung kasama na doon yung PPA at saka yung bayad ng sasakyan. Tapos, may pa yung basta, yun. Tapos, yung per head naman, 110. Kasama na din yung terminal fee. Tapos, bali yung libre doon, dalawa. So, yung nabayaran lang namin is 3,193. So, dito naman tayo sa papunta na tayo ng Iloilo. Nag-travel kami mula Negros to, mula sa doon sa Negros papuntang Bacolod City. Sorry. Nalilito na. Mula Bacolod City to Dumangas Port sa Iloilo is 100. So, yun na nga. From Bacolod Port to Iloilo, Dumangas yung lusot natin, Dumangas, Iloilo, is 1,800 yung pamasahe ng sasakyan namin.
Tapos, may entrance fee na 445.50. And then, dalawang, ano din doon, dalawa yung libre. So, ako lang yung may bayad. So, 110 yung binayaran ko kasama na yung, tawag doon, yung terminal fee. So, yung binayaran namin na Bacolod to Dumangas Port is 2,355.50. So, yun mga sangkay. Yung ating lahat ng nabayaran sa aming travel papunta ng Iloilo City. So, lalagay natin dyan kung magkano overall ang total at kung magkano yung mga pamasahe per person. Ilalagay din natin dyan para at least makita nyo at ma-post, screenshot. So, yan mga sangkay. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo tungkol sa pagta-travel na mula Iloilo to Cebu. Cebu to Iloilo. So, yun lang mga sangkay. I hope na nagustuhan nyo at naliwanagan kayo at sana nabigyan ko kayo ng idea sa kung magkano yung nagastos namin sa pagta-travel ng Cebu to Iloilo. So, yun lang mga sangkay. Maraming salamat. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe my channel and hit the tiny bell button para lagi kang updated sa aking mga latest video. Maraming salamat mga sangkay. God bless you all. Bye!